ambassadors, ladies and gentlemen, magandang gabi sa inyong lahat. Thank you for this honor. And now, to introduce the President, may I call the Honorable Cesar B. Brisima, Secretary of Finance of the Republic of the Philippines. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Benigno S. Aquino. To our Canadian friends, on this occasion, I would have to request your indulgence. This is a special gathering with my countrymen. I wish to address them using my language. Napuno ka na makadalo tayo ng ating mga komunidad sa labas ng bansa. Karami mong pinupuri ng sinumako sa naging kayuhan, kontribusyon ng bawat sa Pilipino, lalo po sa kanilang mga. At talaga napapag-isip ko, may panahon na na-excited ako natin papuyo-buhay ng mga walay sa bayan. At ngayon ay wala nang mag-ibalubot ang ating pagtitipon. Kaya yung bakit nila pwede sa kami ng kwento ay sa mga pinagdadaanan ng mga kababayan natin umalis ng bansa. Pero nung dalawang magkaibigan ng aming lalaki, yung isa ko ay matagal na naging-relahan sa Amerika at yung isa naman nagkaroon ng trabaho para magtrabaho sa Amerika. Sabi mo nung bago magtatrabaho sa Amerika, sabi sa kaibigan ng matagal na naging-relahan, parang tulungan mo naman, hindi ako marunong masyadong mag-English para makakain dyan. Umulan sa ating bansa, nakakaunting ang trabaho, kaya ang hirap din pasensya. Resulta, marami ang napilitang makipagsapalaran sa ibang bansa. Ika nga ako, people were voting with their feet. Meaning ko, isip ako matupo bilang Pangulo, naisip ko rin parang posibleng solusyonan ang mga problema ng kilala natin. Parang po kasing kada araw, panibagong anomalya at dagdag na problema ang ating natin diskutin. Pero hindi po tayo sumuko. Sa abutan ni mga kaya, tinutupad natin ang ating panata. Ipamana ang Pilipinas na di hamak ang mas magulat kaysa sa ating tinatnan. Maglilimang taon po ang alam, okay, 5 taon pa lang po tayo sa daan patuloy. Pero nakikita natin ang transporto sa ating lipunan. Nagagawa na natin posible ang mga dating posible. Itinututok natin ang paglilingkod hindi sa sarili at hindi sa gawain kundi sa kapakanan ng mas nakarami. Ngayon, katuwang ng sambayanan ang gobyerno sa pagsusulong ng justice, imbis na justice. Pinapanunod natin ang nagkakasala, mayaman man o makapagkarihan. Hindi na kailangan may patrino para umasenso basta kapag at nagsisikap, kaya lang iangat ang atas ng kamupoy. Ang resulta po, nanumbalik ang tiwala ng gobyerno paginahan ang kumpiyansa sa ating mga kamunan, sa ating na mga mamumuhunan at ng ibang bansa. Sabi nga po na, ang dating sick man of Asia, kinikilala na ngayong darling of Asia at nasa investment grade status na. Sabi ko yung ating economic class na dito, kaya pinapakit ko sila dahil hindi ko lang kung ilang oras na natatanggap sa akin. Ayon pa sa Bloomberg, inaasahang magiging world second fastest growing economy ang Pilipinas ngayong taon. Ano pong ibig sabihin ito? Simple lang. Kung baga, kapag tinignan ngayon ang mapa ng mundo, bagong nilagyan ng label ng Pilipinas na nagsasabing sulit mag-negosyo dito, malaki ang pag-asa papalago ang pupunin nito. Talaga po, makasaysayan ang mga nakakapitan ng tagumpay. Nagtara tayo ng 6.3 average GDP growth kada taon mula taong 2010. Ang pinakamabilis na paglago ng ating ekonomiya sa nakalipas na 4 taon. Ang target natin, nalagoy pa ang ekonomiya na hanggang 7-8% ngayong taon. Kapag nagtagumpay tayo, ang resultang 6-year average ang magiging pinakamabilis na paglago ng ekonomiya sa nakalipas na